Magandang umaga sa atin dito sa Canada is dito sa Steenbach, uh, Winnipeg. Ang oras ngayon ay alas 12 ng tanghali. Siguro dyan sa Pinas ay 13 hours yung pagitan. Quick live lang tayo, update lang tayo sa ating kunting pangarap sa buhay. Ginawa kong video ito is hindi para sa aking sarili, kundi para din sa mga nangangarap din na lalo na sa walang mga pinag-aralan o kaunting mga pinag-aralan, katulad ko na mukhang imposible makarating dito sa Canada na napakaigpit. Maraming requirements na hiningi, information sa pamilya, background sa trabaho, at lalo na sa makikipag-usap sa employer or kung sino yung representative na employer na pwede mag-interview sa iyo, lalo na sa embassy, kung saan kukuha ka pa ng US visa para magkaroon ka ng matatakan yung passport, maistaman. So ito yung ginagawa kong short video para ma-inspire yung mga akala mo walang pag-asa, na hindi natin nakalain sa buhay na makarating tayo sa ganitong sitwasyon. Pero ito ay hindi mo pwedeng pagmamayabang, dahil sa Diyos naman talaga ang may alam. Binigyan lang tayo ng privilege, siguro dahil nakikita na din ng Panginoon na gumagalaw tayo, nagsipag tayo, hindi lang sa parin sarili, kundi para sa kinabukasan nating pamilya. Shoutout nga pala sa aking magulang dyan sa Negros Oriental, Bindoy, na ang siyang isa din sa mga nakatulong sa akin upang marating ko itong gusto kong marating o nais kong marating sa buhay. Dahil nga kung babalikan ko yung makalipas, natuto kong magdamo, natuto kong mag-uma sa probinsya, manhagat, mamana. Ini-enjoy ko lang yun. Pati nga pagbabasura, pinasukan ko, na-down ako sa bumalik ko sa zero. Nagtrabaho ko noon na parang akala mo wala na naman, back to zero naman. Pero yung tutunan ko sa buhay is i-enjoy mo lang kahit anong mangyari sa buhay mo. Huwag mong sisihin yung panahon, huwag mong sisihin yung pamilya mo, magulang mo. Huwag mong sisihin si Lord. Yun lang nakukuha ko sa nakuha ko aral sa buhay ko. Katulad sa akin na isang high school lang, maraming hindi nakakalam na minsan sabi sila na parang hindi sa mga paniwala na high school lang ako, mahirap naman ipagpipilitan. So through experience, siguro na rin dahil ang dami ko na experience sa
trabaho, halos kaunting pahinga lang, halos nga wala ng time sa sarili. Bang akala mo dublehin mo, magawa mo yung gusto mong gawin pag magsipag ka, pero hindi pala. Si Lord pa rin nakakalam kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kahit magsipag ka o hindi. Pero mas lamang na rin yung dumiskarte ka sa buhay, magsipag ka. Basta huwag mo lang sisihin yung kung anong mga nangyari sa buhay mo. Karanasan ko rin naloko, lalo na sa financial problem, financial management, gahawak ng pera, kasi di rin ako kagaling noon. So minsan naloko tayo ng ibang tao kasi andun na yung parang pananamantala, kasi nga pag kumpiyansa ka lang, yung tiwala na sobrang tiwala, mahirap. So yun lang. Dito naman sa pag-abroad ko, talagang matagal ko kong inantay to, almost 6 years bago ako nakarating dito. Ang natutunan ko, hindi lang ko sumuko, enjoy ko lang kung ano yung trabaho ko sa Pilipinas, hanggat nagpa-process, sige lang, continue lang sa trabaho, huwag ka lang umasa na 100%. Basta kung pagbibigyan ka ng pagkataon, pribiliho na po yun, na privilege na po sa buhay mo na makakapunta ka dito. So ginanap ko na yung opportunity, kasi sa katulad ko imposible na rin. Kaya ayun, pasalamat din po ako sa talagang muna sa Panginoon, sa asawa ko, sa magulang ko, sa mga kapatid ko na sumuporta sa akin, at sa mga naniniwala sa akin na makarating dito, sa mga tropa natin dito, mga buddy, kaibigan na siyang sumusuporta, handang magpapalakas ng loob. Yun yung priceless na hindi mababayaran ng pera. So mas masarap din marami kang kaibigan, marami kang gagalit. Di maiwasan na minsan may magano sa'yo, pero magpababa sa'yo, pero tuloy lang sa buhay. Wither lang naman ang buhay. So minsan walang pera, minsan meron. Bare-bare. So enjoy lang po. Dito pagdating ko namin dito, kasi tatlo kami dito sa Canada, noong September 11. So kunting pahinga lang, pag kinabukasan process agad, punta agad kami ng Canadian Service. Sinamahan kami ng staff sa employer ko. Tapos punta agad na kasi kailangan nyo ng tinatawag na since dito insurance, para insured ka dito sa Canada, tapos may record ka dito. So pagkatapos nun, balik ko sa opisina, audition sa sa loob, familiarization sa loob, sa makilala mo yung ibang staff doon, mga katrabaho ko, mga taga-opisina sa yard. Then okay na, kumuha na kami ng, tapos nung wala nang kunting pahinga, punta kami agad sa Isman. Sa Isman kasi yun yung mga dito, parang munisipyo ata sa atin. Siyang tumutulong ng mga foreign workers, mga big event sport, siyang pinupuntahan upang magkaroon ka ng record saka insurance, na siyang number 1 ang tumutulong sa Canada, lalo na dun sa pag ka ng permanent address. So
i-record mo yung pamilya mo, information sa background sa pamilya, anak mo, ikaw, yun. Pag nasikaso mo na yung PR mo dito, after 6 months o depende sa'yo, punta ka sa kanila para ano, para ipala mo sa kanila na mag-asikaso ka na ano, para tutulungan kanila. Yun yung isma ng trabaho nila dito. So kailangan din magkaroon ka ng debit card dito kasi para sa allowance. So doon papasok, hindi uso yung ano dito, halos pamimili. Kailangan dito credit card, hindi uso yung bibili ka may pera ka, uso ito yung swipe lang, high tech na dito. So ganun po sila, hindi ganun kahasil. So scan lang, code, okay na, bayad na, basta may pundo ka lang dun sa ano, sa card. So ganun po ito pag namimili ang grocery, kung anong bibilin mo. So walang hassle, napakabilis. So advance. Sa atin naman meron din naman credit. So yun nga, mag-iingat ka rin kasi mamaya ay mapasarap ka sa pamilya, pagastos. So baka mapunta sa walang kwenta na bagay. So malaga siguro talagang mag-iingat din sa ano, gagamitin mo para sa makatulong ba sa iyo o sa pamilya mo. Yun nga mission ko sa ngayon. Ano pa kami, naka-schedule na rin kami sa tinatawag na class 5. Yung class 5 na yun, class 5 knowledge. So kung papasa ka doon, schedule ka agad ka sa yung parallel, yung driving fees, ano yun, passenger. So yun lang, update konti. Salamat. Hi sa dyan sa atin sa Pilipinas. Ito ay sana na nakapagbigay ako ng experience yung aral sa mga lalo na sa driver na baguhan, lalo na sa mga driver na nag-umpisa lang sa trailer o kahit hindi man, kahit ano man yung hinawakan mo, tuloy mo lang yung ano ginagawa mo. Umalaga, magsaya ka lang kung ano yung position mo, skills mo, enjoy mo lang. Kahit saan ka man mapunta, laban lang sa buhay. Yun po na natutunan ko sa buhay na pwede kong i-share na nakatulong din sa magpapalakas loob sa mga tulad ko na especially driver. Unang titingnan talaga experience kailangan medyo, ito kasi 3 years experience dito dapat sulit, or pag may apply ka dito dapat ongoing pa rin yung trabaho mo, yung trabaho ka pa rin hanggat hindi ka pa natanggap na meron ka visa or ticket. Sige lang, tuloy lang, trabaho pa rin kasi malaking puntos po yun 20% ata na puntos mo dun sa employer kasi parang doon kasi hindi mo nakalimutan yung skills mo, andun pa rin yung focus sa trabaho, yun na dagdagan. Yun lang po, kaunting ano lang, update lang. Sana nagbibigay din ng aral, bibigay ng aral sana sa pamangkin ko. Yun lang po, short short video lang. Salamat sa nanood, and don't forget share my videos at sa mga susunod pa. Siyempre subscribe na rin. Ayun po, ngayon lang po ako ulit na nakagawa ng video dahil nga busy sa pagre-review. Kailangan talaga. So ayun, salamat sa watching, panonood. Okay, thank you. Bye bye.